Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Lunes, March 31. DILG's most wanted person for rape, hulis sa Pampanga. Mga binaklas na illegal campaign materials i-recycle ayon sa COMELEC. Tambalang Kanuwang Gonzales nais isulong ang trabaho at ospital para sa mga Fernandino. Her folks pinapalakas ang tinig ng Pinay entrepreneurs. At open house kino, layong ilapit ang mga pelikula sa publiko. Arestado ng Police Regional Office o PRO3 ang tinaguriang National Most Wanted Person ng Department of the Interior Local Government o DILG para sa kasong rape sa National Road, Barangay Santa Rita, Binalin, Pampanga nitong Biyernes, March 28. Timbog sa ikinasang manhunt operation ng Provincial Intelligence Team Pampanga, Regional Intelligence Unit 3 at Minalin Municipal Police Station ang suspect na si Joseph Renzo Galvan Tonggol na residente ng Barangay Lourdes sa naturang bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang pag-aresto kay Galvan dahil sa umunoy paggagahasa nito sa kanyang hipag noong January 25, 2021. Walang inirekomendang piyansa para sa kasong kinakaharap ng sospek na ngayon ay nasa kustodiya ng mga otoridad. Samantala, lahat ng babaklasin na iligal na campaign materials bunsod ng Oplan Baklas Operations ay ibibigay bilang donasyon upang i-recycle. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang mga mababaklas nila ay dodonate sa Eco Waste Coalition at Bureau of Jail Management and Penology. Sa kabilang banda, umaasa ang COMELEC Chairperson na sa kasunod na araw, ang mga kandidato at sumusuporta sa kanila ang kusang mag-aalis sa mga illegal na posters at tarpaulins. Ipinagbabawal ng COMELEC ang pagpaskil ng mga campaign materials sa mga waiting sheds, sidewalks, poste ng kuryente, pedestrian overpass, eskwelahan, opisina ng gobyerno at ibang ipampublikong infrastruktura. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Opisyal nang nagsanib puwersa para sa May 12 local polls sina City of San Fernando re-electionist Mayor Vilma Caluwag at Vice Mayoral Candidate Councilor Brens Gonzales sa pagsisimula ng araw ng kampanya. Kabilang sa pangako ng kanilang tambalan ay ang mas maraming trabaho at pagpapatayo ng pagamutan para sa mga Fernandino. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Isinapormal na ni City of San Fernando re-electionist Mayor at Vice Mayoral Candidate Councilor Brens Gonzales ang kanilang pagkakaisa para sa May 12 polls sa kick-off ng local campaign period ditong Biyernes, March 28. Nagsimba muna si Caluwag kasama ang kanyang pamilya at iba pang katiket sa misang isinelebra ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto sa Metropolitan Cathedral. Matapos ito, nagmarcha ang alkalde, gayon din ng kanyang mga taga-suporta patungong monumento sa Dolores na kilala bilang Allied Rotonda. Dito naman sila sinalubong ng grupo ni Gonzales na nanggaling ng Our Lady of Sorrows Parish Church sa Dolores Intersection. Sa maikling programa, nanumpa ang mga kandidato para sa pagkakaisa at paninindigan sa darating na halalan. San Fernando, let's go! Matapos selyuhan ng kanilang opisyal na pagtatandem, nag-house to house sa Sitio Looban, Barangay Dolores, sina Caluwag, Gonzales at ang buong team Laban San Fernando na kinabibilangan ng mga kandidato sa konseho na sina Harvey Kiwa, June Hizon, Jason Sikat, Mark Carion, Ate Kay Pineda, Reggie G. Ford David, Noel Tulabut, Tino Dizon, Elmer Benko at Jay Cuyugan. Ay buong-buuya po ang team Laban San Fernando. At ikit yu po, renggam pong tinuking arene, nyapin po may bigla ko kasi meg-announce tamo nung bisalang tuki, welcome la, pero alala pong asahan bayad, ampong ala rin pamangan, ni danum ala niya magbakal la po at ni pakirot ko, makanyan po kapali, may gumpisa pa kempisang ba na nyapin, overwhelming po at mapali po in pamananggap da Red Fernandino. Volunteers la po niya, makatabang puso na atin pong magsakripisyong maglakad na alang bayad. Ibinahagi naman ni Caluwag ang kanyang mga isusulong kung mauupo muli bilang alkalde. Kasi po, uling atin po kasing mamuntukan, mga gobyerno, burida manatili lang kalulu at mangmang ring karelang sasakupan, baka nita padurot dalaking gamat da, baka ta forever lang magmakalunos karela. Inke katamo po, aliya po makanyan, imburita mong gawan keni. Imburita mo po, impamang gobyerno tamo, ing itas la antas kabiyayan din balang Fernandinos. At gagawan ta na po ngeni. In fact, libo-libo na lang pong Fernandinos din adinan tamong obra. So, employment po in focus tamong ngeni, uling istung adinan ming obra in balang Fernandinos, therefore ala ng dumanok at ala ng kalulo. At istung ala ng kalulo at ala ng dumanok, therefore ala ng manako at maging kriminal. And of course, education and health. Kasi agyang etamo asag ka nung ating sakit, anyapin itang hospital tamo, pagpatuloy tayo ito, at patse may gawain itang hospital tamo, adi ng talangan kanawan, kapaldanan ding balang Fernandinos, bakwal taman o kalulong. Samantala, buo raw ang suporta ng pamilya Gonzales kay Caluwag at mahalaga raw ang pagkakaisa upang higit na mapagsilbihan ang mga Fernandino. Hello po, kumusta kayo po kareng Fernandino? Kami po nga pamilyang Gonzales, makasuporta kami po king Caluwag administrasyon, huling maniwala ko po na masanting niya po ing gewa naning kakatamo pong mayora, kilob na ning kayang meging metong terminong maya papamag serbisyo. At asahan nyo naman po bilang Vice Mayor, suportan bilangan po, rengan pong binanggit programa naning kakatamong mayora, lalong-lalo na po ita pong ospital para po kareng Fernandinos.
Opo, mahulagaya po ita, kaya't karangan pong Fernandinos na manalbe, suportan niya po yung Mayora, suportan niyo ko po, at suportan niyo lang po, rin kayabe ako pong konsehales na tatagal, bangkanita po mas maging smooth, rengan pong programa na buring ipayabot ng Mayora Vilma, King Syudad na rin San Fernando. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Are you looking for a super bike that redefines speed, precision, and sheer adrenaline rush? Sa taglay na bilis nito, talagang lalabo sa paningin mo ang mga linya sa daan at racetrack. Handa ka na bang sumakay sa halimaw? Maliban sa speed, alamin pa natin ang ibang features ito sa sales executive ng Premier Motorrad na si Christopher Daliuza. This unit is S1000 RR. This unit is 1000 cc and they have a 210 horsepower, and the feature of this unit is meron po siyang quick shift and octave lift and cross control. Then yung controller po niya, yun, may TFT screen po tayo na mas madali po siyang mapakita yung specs sa mismong TFT screen. Then they have, meron po siyang mode. Every ride po, pwede po natin i-change yung mode niya. Pag bawa, umuulan po, pwede po tayong mag-rain mode para yung habang nagra-ride tayo, yung safety features ng unit is nandun po. Meron po siyang heated grip. Magagamit po natin yung heated grip kapag, halimbawa po, malamig ang panahon or umuulan, medyo maninigas yung kamay natin pag magra-ride. Yun, tatap lang po natin sa TFT using the control para yung heated grip is meron po siyang mode na 1, 2, 3. Yun po, yung 3 yung pinakamainit, mid po yung 2, then yung 1 po is yun yung cool lang po talaga na para ma-maintain po natin yung pagra-ride natin. Magagamit po siya is road lang po, city riding, pwede rin po siyang pang racetrack po. The price is 1695, meles 100 po tayo para yun po, sa client po. Bali, 1595 na lang po siya. Sa mga gusto pong mag-inquire, message lang po kayo sa or call po kayo sa 0905-476-2937 po. May pinatibay na pinagmula ng pamilya Villar sa Muntinlupa City kaya't ipinahayag ni senatorial candidate Camille Villar ang kanyang pasasalamat sa suporta ng mga residente. Kasabay nito, binigyang diin niya ang mga programang nais niyang isulong para sa lungsod. Narito ang ulat. Ipinahayag ni senatorial candidate Camille Villar ang kanyang pasasalamat sa mga taga Muntinlupa sa kanilang mainit na pagtanggap sa kanyang kandidatura. Ayon kay Villar, may mahalagang bahagi sa kanyang buhay ang Muntinlupa dahil dito nagmula ang ilang miyembro ng kanyang pamilya. Aniya, ang kanyang lolo ay isang baryo doktor na nagsilbi sa Muntinlupa at Las Piñas, habang ang kanyang ina na si Senator Cynthia Villar ay dito ipinanganak at nagtapos ng elementarya. Alam niyo po, talagang para sa akin, napakalapit po sa puso ng aming pamilya ang Muntinlupa. Hindi lang po dahil magkapit-bahay lang ang Muntinlupa at ang Las Piñas. Kung hindi, actually, ang aking mama na si Senator Cynthia Ampaya Aguilar ay dito po sa Muntinlupa pinanganak. Dito na po siya lumaki sa Putatan at dito rin po siya nagtapos ng kanyang elementary school. Binigyang diin ni Villar ang papel ng kanyang ama, si dating Senate President Manny Villar, sa kasaysayan ng lungsod. Bilang dating kinatawan ng Muntinlupa at Las Piñas, isa siya sa may akda ng batas na nagdeklara sa Muntinlupa bilang isang lungsod noong 1995. Dahil sa kanyang pagkakakilala sa lungsod, sinabi ni Villar na nais niyang ipagpatuloy ang mga programang makatutulong sa mga residente. Kabilang dito ang pagpapalakas ng sektor ng trabaho, kaalamang pampinansyal, pangkalusugan ng kababaihan, pabahay at edukasyon. At ako po, si Camille Villar, nakikiisa po kami. Alam niyo po, ang Muntinlupa po is one of the fastest growing cities, not just
in our capital region, but throughout the whole country. At napaka-progressive niya, talagang umaasenso siya, umuunlad, pati na rin ang mga buhay nating lahat na nandito na taga Muntinlupa. At alam mo that a huge factor and a huge reason for that is the good governance. Binanggit din ni Villar ang patuloy na pag-unlad ng Muntinlupa na aniyay isa sa pinakamabilis na lumagong lungsod sa bansa. Samantala, pinuri din niya ang pamamahala ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon at ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga programa para sa lungsod. Isel Fernando, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bigong maiuwi ng Gilas Pilipinas women ng bronze medal kontra China sa kanilang battle for third match sa FIBA 3x3 Asia Cup na ginanap sa Singapore nitong linggo, March 30. Dinomina ng China ang ating pambansang koponan sa score na 21-11. Dehadong pumasok sa half-court ang trio ni Mika Cacho, Kay Pingol at Jasmine Hoson sa kanilang laro matapos ang knee injury ni star player Camille Clarin sa opening day loss laban sa Australia.
Pinangunahan ni Cacho ang koponan sa likod ng kanyang 6 points at 6 rebounds, habang 3 points naman ang iniscore ni Pimol at 2 points kay Hoson. Bago pumasok sa semis, pinataob muna ng gilas ang 12th seed Mongolia sa kabila ng pagkawala ni Clarin. Nagtapos sa 4th place ang bittersweet nilang torneo. Ito na ang pinakamataas na nakamit ng koponan ng bansa sa kasaysayan ng FIBA 3x3 Asia Cup. Bagamat kinalang male-dominated ang fisheries sector, nakikipagsabayan na rin dito mga kababaihan. Kasabay ng selebrasyon ng Women's Month, kinilala ng BIFAR Region 3 ang ambag nila sa pangisdaan. Narito pong report. Nananatiling hawak ng kalakihan ng sektor ng pangingisda sa kasalukuyang panahon. Subalit gumuguhit na rin ang sariling pangalan ng mga kababaihan pagdating sa pamamalakaya. Kaya naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BIFAR Region 3, kinikilala ang ginagampanan nilang papel sa industriyang ito. Actually, may mga fisher folk leaders tayo, mga even before, no? Marami tayong mga naging members dito sa sama ng mga mangisda ng Luzon, yung Samaral. At ngayon, may mga samahan sa Zambales na halos dominado ng mga kababaihan. And doon sa ating Kadiwa program, halos sila din ang namumuno. At of course, yung ating mga sa ating post-harvest and marketing, mga training, talaga halos sila ang gumagalaw sa lahat ng programa, sa SAAD, sa ASIN, and of course yung ating Lambaklad project. Halos lahat ng mga project natin ay hindi nawawala ang mga kababaihan. Nakiisa ang ahensya sa selebrasyon ng Women's Month ngayong Marso na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Iba-ibang aktibidad ang inihanda ng BIFAR Region 3 at nagkaroon ng culmination sa huling araw ng Marso, March 31. Ito yung culmination ng lahat ng mga activities ng Women's Month. So, sa isang buong buwan ay mga naging activities din kami. But today, ito yung pinaka, culmination and honoring our women, particularly yung mga nasa sa fishery sector. Samantala, nasubok ang talas ng isip ng mga empleyado sa pagsagot ng trivia questions sa hashtag Juana News Activity. Gayun din ang kagalingan nila sa palakasan sa pamagitan ng table tennis competition. Nagkaroon din ng pamper day ang mga empleyado ng BIFAR Region 3. Nakatanggap sila ng libreng pedicure, food spa, haircut, massage at iba pa. Ito ay pagkilala sa aming mga kababaihan bilang kami ay mga Juana para naman masuklian yung pagod at ambag natin sa lipunan at sa sektor ng pangisdaan. At nakaka-proud na may isang ahensya na yung pinagtatrabahuhan namin na isang kinikilala niya ang kakayahan ng mga kababaihan, no? Hindi lang basta tinatawag kaming babae, kundi babae kami, 'di ba? Parang bilang isang babae, bilang isang ina, talagang nagkakaroon kami ng parang confident na maging proud din kami sa sarili namin. Patuloy daw ang BIFAR Region 3 sa pagsulong ng kakayahan ng mga kababaihan sa pangisdaan. This is now the equality that we have, no? Empowering the women when it comes on the fisheries sector ay malaking halaga ito sa atin. At napakahalaga ang ambag ng mga kababaihan sa sektor ng pangisdaan kasi hindi lang mga lalaki ang involved sa pangisdaan, sila ay sumasama na rin sa laot. Especially we have our Lambaklad na halos karamihan ay babae ang nagpa-participate. Dito sa BIFAR, mas nakakarami ata kaming mga babae at kami ay may mga lisensyado kami na fisheries technologies. Kaya hindi lang na yung fisheries, masasabi natin hindi lang para sa kalalakihan, ito ay para sa kababaihan din. Kung kami ay nabibigatan man sa mga trabahong panlalaki sa fisheries, pero naman may mga pwede naming gamitin ang aming kaisipan sa pagpapatupad ng anumang mga teknolohiya. Pwede naming i-impart yon. At iyon ay masasabi natin yung mga teknolohiyang pwedeng women-friendly.
Ayon pa kay Director Wilfredo M. Cruz, malaking porsyento na ang binubuo nila sa fishing industry, kaya't saludo ang kagawaran sa mga kababaihan. Sa mga kababayan po sa fishery sector, sumasaludo po ang gitnang BIFAR at ang BIFAR gitnang Luzon sa inyo pong mga kabayanihan, sabihin na natin kabayanihan, at inyong mga pagpupunyagi na unang-una makatulong para po mapasiglan natin yung sektor na sa tinuturing pa rin na nasa pinakalaylayan ng lipunan. But eventually, hopefully, ay mayangat na natin ng unti-unti sa magandang samahan ng ating pamahalan at ng inyong mga samahan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Samantala, inanunsyo ng Philippine National Railways o PNR ang plano nitong simulan ng preserbasyon at rehabilitasyon ng makasaysayang istasyon ng tren sa Kalumpit, Bulacan. Ayon kay PNR General Manager Giovanni Miranda, sinusuportahan nila ang panukala ng pamahalaang bayan ng Kalumpit na panatilihin ang lumang istasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng heritage marker na magsisilbing paalala sa kasaysayan at kahalagahan ng istasyon sa pag-unlad ng transportasyon sa Central Luzon. Ang lumang istasyon ng Kalumpit itinayo noong 1891 at naging mahalagang bahagi ng linya ng tren sa Hilagang Luzon. Sa paglibas ng panahon, huminto ang operasyon nito noong 1988. Sa kasalukuyan, ang istasyon ay isinasailalim sa rehabilitasyon bilang bahagi ng North-South Commuter Railway o NSCR project na naglalayong pagandahin at palakasin ang railway system ng bansa. Ang lumang istasyon ay hindi lamang magbibigay pugay sa mayamang kasaysayan ng PNR, kundi magpapalakas din sa turismo at ekonomiya ng Kalumpit. Tatlumput-dalawang koponan ang sumali sa online game tournament ng City Information and Communications Technology Office ng Siyudad San Fernando nitong Sabado, March 29. Paraan raw ito upang maging bihasa sa esports at makabagong teknolohiya ang mamamayan. Narito pong report. May kanya-kanyang dahilan sina Clark, Arman at Ash kung bakit sila sumali sa online game competition. Kung papalaring magkampiyon, may paglalaanan din sila sa mapapanalunang premyo. Para may experience po namin mga ganitong bagay. Para may matutunayan po. Para po maka-upgrade po ng cellphone. Pangkain. Ayun po, bibigay po sa tatay ko po. Kasama sila sa isinagawang City of San Fernando Mobile Legends Bang Bang o MLBB Tournament ngayong taon na isinagawa sa SM Pampanga Event Center nitong Sabado, March 29. Proyekto ng City Information and Communications Technology Office o SICTO ng San Fernando ang kompetisyon, katuwang ng iba't ibang sponsors. Ito na ang ikalawang season ng kompetisyon na sinalihan ng 32 koponan na mas marami sa unang edisyon nito. Ayon kay SICTO Head Attorney James Francis Villanueva, ang MLBB Tournament ay bahagi ng pagsusumikap ng lokal na pamahalaan sa promosyon ng esports sa mga kabataan at game enthusiasts. Well, contrary to what others are saying, the gaming industry is really growing, and other schools nationwide and internationally are including gaming sa kanilang mga curriculum, sa mga courses offered nila, no? So what we're trying to do here is we try to involve the youth. We want to be more inclusive, kayabe nga lahat dito, and we want to make things fun. Kasi alam naman natin, Mobile Legends is one of the top played games in the Philippines. And gusto natin is mag-enjoy sila, to build character, to build camaraderie, teamwork, and yun. Even if this is a competition na maging highly competitive yung mga tao, we highly encourage them to have fun and just enjoy the day. Nais din nilang makabuo ng komunidad na marunong nang gumamit ng teknolohiya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yeah, this is part of our objective of becoming a smart, sustainable city. Kasi syempre, the more involved the people are, the more they will really support our programs. And this is one way of not only getting their support, but giving back. Kasi sila din nag-enjoy sa mga ganitong events. So, yun, give and take relationship between the community. And again, we're trying to create this healthy community, this ecosystem, wherein everybody will enjoy and appreciate ICT and our technology.
Payo naman ni Villanueva na hindi dapat puro games lang ang atupagin. Oh naman, of course. Of course, you have to game responsibly. You have to prioritize still your studies, but you find the balance. Because in balance, you have this not just work-life, but also study-life balance. You will become more successful and your life will become more fruitful. Grand champion sa tournament ang Team Sulasok na nag-uwi ng 25,000 pesos, habang first runner-up ang Team Napadaan Lang, second runner-up ang Iris Sports, habang ang Team Miracle ang third runner-up. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, mas pinaigting ng pamahalaang lungsod na Angeles ang fumigation drive sa iba't ibang barangay bilang tugon sa patuloy na banta ng dengue. Sa direktiba ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., isinagawa ng Angeles City Barangay Outreach ang fumigation sa Barangay Santo Cristo at Barangay Lourdes Northwest itong Biyernes, March 28 upang mapuksa mga lamok na nagdadala ng sakit. Ayon sa City Health Office, patuloy nilang isinasagawa ang 4S strategy bilang pangunahing hakbang kontra dengue. Kabilang dito ang search and destroy upang alisin ang pinamumugaran ng lamok, self-protection measures tulad ng paggamit ng insect repellent, seek early consultation para sa agarang pagpapakonsulta sa doktor, at say yes to fogging sa mga lugar na may mataas na kaso ng sakit. Kaugnay nito, tiniyak ng city government na patuloy nilang imomonitor ang mga kaso ng dengue sa lungsod. Pinapayuhan ng mga residente na sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang upang maprotektahan ang kanilang sarili at pamilya laban sa sakit. Patuloy rin ang mas pinaigting na fumigation drive sa iba pang kalapit barangay upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga residente. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ngayong araw sa ulat ni Engineer Riza Herente, weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. Narito po ang latest weather update ngayong araw ng Lunes, March 31, 2025. Sa kasalukuyan po, wala naman po tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. ITCZ o Intertropical Convergence Zone naman ang nakapekto sa Southern Mindanao and Palawan at sa nalabing bahagi naman ng ating bansa ay patuloy pa rin ang epekto ng easterlies. Samantala, generally fair weather naman ang inaasahan natin for Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kasama na po ang Pampanga. Ang mga lugar na ito ay makakaranas lamang po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na mapag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At ito po ay nangyayari lalo na sa dakong hapon o gabi. Ang temperature forecast naman po ngayong araw dito sa Pampanga ay maglalaro mula 24 hanggang 35 degrees Celsius at ang heat index naman ay umaabot sa 39 degrees Celsius. At yan muna ang latest weather update. Mula pa rin po dito sa Pag-asa Clark Synoptic and Airport Station, ako po si Engineer Riza D. Herente, weather forecaster nagulat. Nakilahok ang mga mag-aaral ng City College of San Fernando, Pampanga sa isang voters education campaign na tinawag na Youth in Nation Building. Ginanap ito sa Heroes Hall nitong Huwebes, March 27 sa pamumuno ng Dean ng Institute of Business Administration o IBA na si Maria Cristina D. Basilio. Bahagi ito ng pagdiriwang ng 2025 IBA Days na kolehiyo na layuning dagdagan at palawakin ang ideya ng mga kabataan ungkol sa kanilang mahalagang papel sa proseso ng halalan. Tampok sa seminar ang kilalang human rights defender na si Attorney Shell Jokno bilang isa sa mga tagapagsalita. Tinalakay niya rito ang gampanin ng mga kabataan pagdating sa nation building. Naging speaker din sa aktibidad si Eric de la Cruz mula sa Local Youth Office ng San Fernando na si Eric de la Cruz na nagbibigay naman ng kanyang kaalaman sa usapin ng local governance at youth empowerment. Patuloy na lumalakas ang tinig ng mga kababaihan sa larangan ng negosyo at teknolohiya. Sa isang espesyal na pagtitipon ngayong Women's Month, nagsama-sama ang mga Pinay entrepreneur at innovator upang ibahagi ang kanilang mga kwento ng tagumpay at hamon. Alamin natin ang naging kaganapan sa sala session ng Her Folk sa report na ito. Sa mundong dominado ng mga lalaki, patuloy na pinapatunayan ng kababaihan na mayroon silang ibubuga sa iba't ibang larangan, kahit ano pa man yan. Mapanegosyo, teknolohiya, inobasyon at maging pagmamahal sa sarili at suporta sa isa't isa. Ang mga paksang ito ay ilan lamang sa mga natalakay sa ginanap na sala session ng Her Fox, isang grupo ng mga young women entrepreneurs dito sa Pampanga. Idinaos ang kanilang Women's Month event sa The Glass House Rockwell Nepo Center, Angeles City nitong March 29. Para kay Ira A. Medina, presidente ng Young Entrepreneurs of Pampanga o YEP at isa sa mga mastermind ng Her Fox, mahalaga ang pagkakaroon ng isang ligtas na espasyo kung saan maaaring pag-usapan ng kababaihan ang iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Well, actually, this is very special to us because this is the very first time that we're celebrating Women's Month at the Young Entrepreneurs of Pampanga. So very special ito sa amin. And what we realized in YEP is that we wanted a platform or a space where women can just talk about anything under the sun. Ang Her Fox umano ay parang isang ate o bestie sa YEP community na nagbibigay suporta sa mga babaeng negosyante. Our main goal is to gather like-minded women. We want people, not just entrepreneurs, but also aspiring entrepreneurs, creatives, and students who wants to connect, collaborate, and share their experiences with people like us. Samantala, isa sa mga tampok na panauhin sa sala session, ang Executive Director ng Laos Group Holdings na si Dior Laos. Dito
ay ibinahagi niya sa kapwa babaeng negosyante ang kahalagahan ng paghahanda. It really helps that we are prepared, when it comes to an opportunity that may come. And sometimes they would always ask us, what if we go back again to 45 years ago when your father was starting the company? Do you think you will be as successful as you were before? And when they ask that question, we would say, we're not sure, but because during the course of time when we were building up the company, it helps a lot to be prepared by being trained. Ipinaliwanag naman ni Fatima Yambao, co-founder at CEO ng Digitier, ang papel ng AI sa pagpapalakas ng digital business para sa mga kababaihan. In terms of business po, magagamit nyo yung free version. Marami po tayong free version ng AI para po matulungan kayong makakreate ng iba-ibang plano. Let's say po, hindi kayo magaling mag-social media captions. Pwede nyo pong ilagay kay AI yung social media caption and it can give you all of the captions that you need. Tiniyak naman ng mga organizer na hindi rito nagtatapos ang kanilang advokasya. Let's see, we're hoping na every Women's Month we'd have a gathering like this. Kasi this is not just the first all women and all Kapampangan gathering na Kapampangan-owned businesses. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na naipapakita na hindi hadlang ang kasarian sa pag-abot ng tagumpay sa larangan ng negosyo, teknolohiya at iba pang aspeto ng buhay. Kasama si Danica Gino, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Muling pinatunayan ng mga Kapampangan filmmakers na buhay ang sining ng pelikula sa matagumpay na paglulunsad ng opening scene, isang film creation na inorganisa ng Open House Kino at Panas Pictures noong Sabado, March 29. Ang buong kaganapan sa report ni Danica Gino. Movie chill sa open ground is real. Matagumpay na inilunsad ng Open House Kino at Panas Picture ang kanilang opening scene sa The Infinity Angeles City nito lamang Sabado, March 29. Ito ay isang film curations and event na tumutok sa pagpapalawak ng lokal na sinehan sa Pampanga. 8 pelikula na pawang obra ng mga local filmmakers ang ipinalabas sa siguradong tumatak sa puso at nagpatawa sa mga manonood. Ayon kay Kyle Jermaine Francisco, ang project lead ng Open House Kino, mayroon ng naunang film community na binuo ang Cine Cabalan Festival, ngunit ito ay natigil sa ilang taon na ngayon. Now that we wanted to reintroduce Kapampangan filmmaking to the Pampanga audience, we wanted to organize these film events, film curation, and film network as well for our filmmakers, for our Kapampangan dreamers and creatives. Bukod sa film screening, nagkaroon din ng panel discussion kung saan nagbigay ng insights ang mga filmmakers tungkol sa kanilang creative process at kung paano nila ginagamit ang pelikula bilang medium ng expression at social change. Isa si Cristel Tapang sa mga filmmakers na dumalo at isa ang kanyang pelikula na pinamagatang A Trip to Pampang Market ang ipinalabas. Ang film ko, documentary tungkol po keng Palengke Pampang, if you're familiar. Ang Palengke Pampang po siya keng Angeles. And dahil pangari ko po kasi karinla Megobra. So, I wanted to delve into the lives of my parents through the lives of other vendors in Pampang Market. Mahalaga rin umano ito upang mahikayat ang iba pang kabataan na may talent sa filmmaking na huwag matakot i-pursue ang film industry. Criticism is part of having your films out there, and criticism is part of being a filmmaker. I hope that these creators wouldn't get discouraged and disheartened. Kung gusto talaga nila yung ginagawa nila, I hope na they stick to their passion, they stick to their soul, kasi yun yung kakapitan nila. Samantala bilang suporta, naglaan ng isang GG truck ang CLTV 36 upang magsilbing outdoor cinema. Pero teka, hindi ito one-time event lang dahil tuloy-tuloy ang opening scene sa iba pang bahagi ng Pampanga. For more updates and schedules, follow Panas Picture social media pages and let's support local films and keep the art of storytelling alive. Danica Gino, CLTV 36 News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.